Ay, magandang umaga. Ang ating pag-usapan sa ngayon po ay ito si Attorney Regal Oliva. Well, I do not know, hindi ko alam kung siya ay transgender o kung transgender man siya, nirerespeto ko siya. Hindi ko alam kung lalaki siya, kung lalaki siya, inirespeto ko pa yung lalaki niya. Hindi ko rin alam kung babae siya, kung ganun babae siya, nirerespeto ko rin siya. Definitely po yung aking comment laban sa kanya sa ngayon ay hindi po sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang pagiging level of, sabihin lang natin, ang level of intelligence niya. Yung level of intelligence niya, yun ang aking kinokontra dito. Um, pero ayaw kong sabihin na parang understatement pag sinabi natin naging akong bobo. Naging bobo lang. So, Attorney Regal Oliva, just you can counteract. I will welcome your response. Not necessarily through any means. Pwede rin mag-vlog ka laban sa akin. Wala problema po yun. At kung ito, pakinggan nyo lang po. Kasi ito, bago ako magko-comment ng detalyado, ay i-present ko muna yung birada ni Attorney Regal Oliva, no? Na kinagagalit ng mga DDS supporters. Siya ay dating treasurer ng Mandawi City sa Cebu. Nag-resign na siya sa pagkakaalam ko. Kasi nabasa kong sulat niya kay Dean Chase na sinapubliko naman ni Dean Chase ay pagkakaintindi ko nag-resign na siya bilang treasurer ng Mandawi City. Pero ang kinagalit sa kanya ng mga DDS, alam mo meron siyang 1.6 na followers sa Facebook. Milyon yun na. Mula nung nagpalabas siya ng statement na kung saan ay binatikos niya si Duterte at kinampihan niya yung desisyon ng International Criminal Court na tama lang daw yun at iba daw yung legal, iba yung political. Kumbaga, parang gusto niya ipahiwatig ang kanyang pamamaraan sa pag-excuse, sa paghingi ng paumanhin sa mga followers niya ng mga DDS ay hinihiwalay niya ang isyu ng politika sa isyu ng legal sa katauhan ni Duterte. Kumbaga, sinabi niya na tama daw ang desisyon ng International Criminal Court na tanggihan yung request ni Duterte na palabasin siya ng pansamantala habang nagkakaroon ng trial. Sa Pilipinas po, ang kaparehas niyan ay parang nanghingi ka ng piyansa na palabasin ka temporary liberty pero sa pamamagitan ng tinatawag nating piyansa. So ngayon, ang punto de vista ni Attorney Regal Oliva, libo-libo yung namatay, ganun-ganun na lang, tapos papalabasin na i-deny ang request ng ICC. So iyan ang punto niya. So kanyang diniin din na walang due process ang mga namatay. Tapos kay Duterte ngayon, may due process na kung palabasin siya o hindi. So yan ang naging source ng kanyang problema. At umiyak si Attorney Regal Oliva nung makita niya 400,000 na DDS ay umalis sa kanyang Facebook account. Hindi na nag-follow sa kanya. So, yan ang buhay po ng kagaya ko, influencer. Hindi po kami basta-basta makapagsabi na kung anong opinion namin ay susundin namin at yun ang aming ilalahad sa publiko. We have to consider with due respect sa aming pagkatao, sa pagkatao ng mga taong na sumusunod sa amin. Respetuhin namin yan kahit na kumukontra sa amin. So maybe there is one good thing kung paano mag-explain. Pero ang problema lang, highly politicized na po tayo sa ngayon. Ang ating bansa po ay nahati po sa tatlo. Yung pro Duterte na kung tawagin ay mga DDS at yung mga anti-Duterte na kung tawagin anti-DDS.
na tumatawag sa mga taga-DDS na didilis, na sinasabi na gusto lang ipahiwatig na sila lang ang magaling. Na ang inisip nila mga bobo na mga botante, ito mga DDS. Tapos meron ding iba na mga kakamping na sa gitna sila. Pero ang problema lang, dapat kinikilala natin yan. At kung ikaw naman ay talagang influencer of, you have to consider yourself whether you are for truth, for justice, for whatever. At then you have also to balance your view insofar as your viewers are concerned. Kasi kung hindi mo susundin, dapat you are against all of them. So you will end up with zero views mangyari niyan. So ang wrong mistake kasi, sabi na wrong pa, mistake pa. May mistake kasi na pwede lang, okay, mapagbigyan. Ang wrong mistake kasi ng karamihan sa mga influencers, kagaya ko, they are thinking na sikat na sila, milyong viewers na sila, milyong subscribers, at everybody will follow sa kanya kung ano sasabihin niya. It's a mistake. Kahit anong talino pa natin, ay nandiyan pa rin katotohanan na hindi rin tayo maintindihan sa kung ano minsan sinasabi natin. Sa akin din, sa kagaya sa akin, matagal na sana ako siyempre aabot ng mga kalahating milyon subscribers. At pero hindi nangyayari yan kasi alam ko maraming nagagalit sa akin. Sa aking view na konting tira ko lang, mga subscribers ko ng mga anti-DDS ay umalis na sa akin. Wala na siguro. Tansya ko umabot din sila mga mahigit 50,000. So that's life. We have to face it. Kasi itong minsan maging hardliner ka sa kung anong tama, anong batas, ay talagang may magagalit sa iyo. But in this case, pag-usapan natin ganito rin ang karanasan ni Attorney Regal Oliva, na may followers siya sa Facebook at saka mataas yung kanyang subscribers list sa YouTube at saka sa TikTok. At saka sa Facebook naman umabot siya 1.6 million. Pero kaya lang mga 400,000 na po ang umalis, ang nag-unfollow sa kanya. So that's unfortunate, that's tragic. Matalino ito, wala akong kiber para sabihing matalino si Attorney Regal Oliva. Pero ang kiber ko lang diyan, nagiging bobo siya dito pagdating sa decision ng International Criminal Court sa pagtanggi sa hiling ni Duterte na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan habang tumutuloy yung kaso. Sa Pilipinas, ang tawag po dyan, pinapayagan ka ng korte kahit ano pa kabigat ang krimen mo. Kung mabigat, ibig sabihin po ang parusa ay kamatayan o life sentence, hindi kaya reclusion perpetua. Sa konstitusyon natin, hindi ka pwede magpiyansa. Maliban na lamang sa isang kondisyon. Kung makikita sa paghiniling ng akusado ay bigyan siya ng korte ng pagkakataon itong prosecutor na patunayan na mabigat ng ebidensya laban sa akusado ng mga mabibigat na kaso. At kung lalabas na mahina pa lang ebidensya, ay papayagan ngayon yung akusado sa Pilipinas na magpiyansa. In the same manner, hindi ito naiiba sa tanong doon sa ICC. Sa ICC kasi walang tinatawag na motion. Pag humiling ang isang akusado kung anong gusto niya gagawin sa korte sa Pilipinas, ay motion ang tawag. Pero pag hiniling naman ng mga akusado kagaya kay Duterte doon sa ICC, ang kanyang hiling ay tawag request. So, yan ang basic difference sa practice of law doon sa ICC tsaka practice of law sa Pilipinas. But then, it does not mean anything. Pareha lang ibig sabihin niya na nanghingi ka ng pabor sa korte kung anong ilalagay mo. This time, pag-usapan natin, nanghingi po si Duterte ng pabor sa ICC na kung pwede, palayain siya. At ang sinasabi ni Attorney Kaufman na abogado ni Duterte ay kung pwede palayain siya pansamantala kasi unang-una nag-deteriorate, humina na po ang kanyang physical health. At ang sinasite na ebidensya
ni Attorney Kaufman ay nakabase sa ebidensya na yung dalawang findings, kung tawagin, paano sa Tagalog ang findings, yung dalawang doktor na unang tumingin kay Duterte ay lumalabas na may pagka-ulyanin na siya. He is no longer capable of looking things with full intelligence for that matter that Duterte can respond correctly or logically. So, sa salitang Tagalog o Ilonggo o ah, salitang Cebuano o kung ano man, para nagkakaisa yung lingwahe ng mga Tagalog, mga Bisaya dito sa ulyanin. Malimutin pero ulyanin, parang ganon. Na hindi na nakaintindi kung ano ang nangyari. So, ang hinihiling ni Attorney Kaufman, pangalawa, ay kung ano man ang sasabihin ng ICC para masiguro na hindi na mangyari ang kanyang kinatatakutan ay gagawin naman ni Duterte. At willing-willing sila na magpapasailalim. At isa pa dyan ang sinasabi, parang sinasuggest, na pwedeng sabihin ng ICC sa isang bansa kung saan man ilalagay sa Duterte na istriktuhan siya o lagyan siya ng gwardiya, lahat ng istrikta para yung lahat ng kinatatakutan nila kay Duterte na sakasakaling gagawin ni Duterte pag lumabas ay pwede nilang gawin pero hindi pa rin pinagbigyan ng RCC. Bagkus, pag binasa mo talaga ang lahat po ng kung nagkaroon ka ng pagkakataon babasahin, mamaya ibibigay ko isa-isa na analyze natin. Yung desisyon ng ICC sa pagtanggi sa kay Duterte ay truth to tell. Ang ginamit na dahilan ng ICC ay number one, yung mga impormasyon na hindi ipinresenta sa korte. Kung di, yung mga ebidensya na kwento-kwento sa labas. Halimbawa, sa salita ni Sara sa public na sa kwan mo lang makikita yon sa YouTube, sa Facebook, kung saan man. Hindi ito pinag-usapan nung nagdedebate sila patungkol sa issue kung bigyan ba ng pansamantalang kalayaan si Duterte o hindi. Wala pong ebidensyang pinesenta na nagsasalita si Sara Duterte sa publiko. Wala ring ebidensya ipinakita na si Basti Duterte ay nagagalit sa ICC at kung ano man gagawin, wala rin pinakita sa korte. At wala ring sinasabi sa korte na pinakitang ebidensya na kapag palabasin si Duterte ay gagawa ng marahas na hakbang sila ni Pulong Duterte. So in other words, meron tayong sitwasyon na yung desisyon ng korte ay hindi nakabase sa mga ebidensya na binigay sa kanya ng mga nagdidebate. Ang una, defense request. Siyempre, ang ebidensya binigay ng defense na Attorney Kaufman, yung medical certificate, yung report na ulyanin na siya. Number two, siyempre, that means to say na logically speaking, kung hindi naayos ang kanyang kalusugan sa loob ng kulungan, dapat kilalanin din ng ICC ang katotohanan na hindi nito kaya pangangalagaan yung kalusugan ng isang preso. Tapos iba pang ebidensya pinakita nila ay number one, that he is already too old to be a criminal. So, big sabihin po, pag matanda ka na, hindi ka na pwedeng sabihin pa, makagawa ka pa ng krimen. Number three, yung pinapakita na hindi naman siya presidente, na wala na siyang impluensya. So, number five ay wala, kumbaga, completely crippled na si Duterte. At hindi niya na kayang gawin kung ano magagawin niya. Pangalawa, bilang mayor na halal siya maging mayor, ay sinasabi na hindi po yun sapat para sabihin na papatay pa ulit siya. So, ngayon, sa kabila naman, yung mga prosecutor at saka yung sa abogado ng mga biktima ay sinasabi na hindi pa pwede bigyan kasi hindi mapagkatiwalaan. So,
Ibig sabihin, yung issue dito, mapagkatiwalaan ba? So, yan ang tanong dyan. Kung mapagkatiwalaan siya o hindi. So, ngayon, kung ang issue, kung mapagkatiwalaan, dapat ebidensya rin ang pagbabasihan para sabihan mo kung mapagkatiwalaan. So, lahat po ng mga sinabi ng depensa ng mga prosecutor at saka mga biktima ay puro po haka-haka na wala ring ebidensya na sinabi. Ano na yan, baka papatay ulit yan, hindi mapagkatiwalaan. So, gano'n, ibig sabihin, lahat po ng sinasabi lang gano'n ay plain and simple. Wala po silang ebidensya binigay. At the end of the day, nagdesisyon ang ICC na hindi pagbigyan ang hiling. At ang decision, sinabi pa yung mga speech, hindi nga sinabit na ebidensya. Sinabi pa rin yung mga inattribute kay sinabi ni statements ni Pulong, statements ni Baste, at saka nagsabi pa, hindi naniniwala na kahit matanda na ay hindi na makagawa ng krimen. At natatakot na baka birahin niya yung mga testigo. Yung mga testigo laban sa kanya. So, hindi rin naisip ng ICC na kahit nasa loob si Duterte, kaya niyang birahin mga testigo. May pera. Kung may pera siya, edi ipagawa niya sa iba sa labas. So, ganun po ang mga naging decision. In other words, wala pong ebidensya na ginamit ang ICC para tanggihan. Kumbaga, sa opinion na lamang nito ay hindi dapat pagbigyan. Ngayon, ito naman si Attorney Regal Oliva ay it's a matter of law, that's a matter of politics. Kaya nagalit sa kanya mga DDS. So bago ko ipresenta, siguro deserving naman na basahin ko yung mga comment nito ng iba. I don't care kung ang comment sa akin ay pangit o hindi. Don't worry, babasahin ko pa rin. Si Pastor Rodi Rabi, good morning po. Si Helen Baguio, magandang umaga. Si Senior Kausing Tirador. So, sino pang iba? Si Christian Angeles, good morning. Attorney Kausing, good morning din po. Si Marilyn Bundok, ay walang dikwan. Kumbaga, nagmimi na lang siya, no? Philly Ibia, maraming sablay. Pinagsasabi itong si Tigal Oliva. Kinukundina agad niya si PRRD. That's not right at all. Unsubscribe him. So, nag-unsubscribe sa kanya. So, Salonga, Sakal, si Atty. Regal, you don't have sufficient knowledge about war on drugs. Do more research. You are a lawyer but you don't know what you are talking about. O, yan ang mga sakon. Si Manang Bing Diboki, good morning, Dr. Toto. Stay safe and God bless. Si Jose, mangga din yan si Oliva na yan. Tapos, sorry lang. Abogado siya. Dapat alam niya na bawat wording niya ay baka siya magsalita. Si Vic Relator naman, ikaw Toto, bobo. Tanggal lisensya mo pagka abogado kasi tanga ka. Okay lang yan. That's your opinion, Vic Relator. Fred Zaita, alalahanin niyo na ang loyalty ni Aklang Regal Oliva ay sa wag na pangit naman yun, ha? TITI lamang. Kailangan niya na maraming pera para makabili ng maraming TITI. Wag naman ganun. Sige, ipresenta ko muna si Regal Oliva, ha? Asa na ba yun? Si Regal Oliva. Okay, ito si Regal Oliva. Pakinggan natin. Kung magalit kayo, itago lang mo ng gamit niya, ang galit ninyo. Tapos, at tatalakay natin isa-isa mga sinasabi niya kung may katuturan ba. Pero ang tingin ko, yung judgment call ko rito ay kabubuhan. Okay. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple.
That an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Ayan, mga illogical statements ni Regal Oliva. Naging illogical siya kasi bakit? Ang hindi niya nata nabasa yung mga dokumento na binigay ng depensa ni Duterte at mga dokumento na binigay naman ng mga kontra kay Duterte. Hindi niya nabasa na hindi nakalagay roon ang mga sinasabi nila ni Sara at saka ni Baste at saka ni Pulong. Lahat ng mga nasabi sa lahat ay wala pong ebidensya na ibinigay na dapat basahin ng ICC. Kumbaga, meron tayong korte na nagdesisyon base po sa kung ano nakita sa social media.
Hindi ito nagdesisyon base sa kung anong sinumiti ng mga ebidensya. Ang korte is a court of law. It is not a court of social media. So ngayon, ang pinag-usapan diyan ay kung magbibigay siya ng trust. Admittedly, nasa tiwala kung magtitiwala ang korte, ang ICC. So ang ibig sabihin nun, kung magtiwala, base naman dapat sa ebidensya. Ang tanong, kung masagot mo kung nagtitiwala pa ba kung magtitiwala ba ang ICC o hindi. Kaya lang, ang mali naman dito ng ICC, with your respect to the ICC, all judges there, nawala ang inyong pagiging korte, ang inyong pagiging judge, yung nagbase kayo sa chismis. Chismis lang yun kung ano meron sa social media mababasa mo. Chismis lang yun. Hindi yun, hindi yun pwede tatanggapin na ebidensya. Kwento lang sa na tatanggapin mo. Halimbawa, nagkwento ako na ito si Regal Oliva ay addict. Paniwalaan ba dapat yun? Hindi dapat paniwalaan yun. Kung korte talaga ito yung ICC, dapat ebidensya ang gagamitin na dahilan sa pagtanggi. Ang problema ay chismis. So ngayon, having said that, na sinasabi rin ni Juan, in fairness to Attorney Oliva, ay umapila na si Attorney Kaufman sa appeals chamber, yung higher court. So kung umapila sa higher chamber, naniwala ako na kailangan malaman ng appeals chamber judges na ang ginawa ng pretrial chamber ay nakabase sa chismis ang desisyon. Karapatan ng pretrial chamber na itanggi. Kumbaga, pagsimula ng pag-request, paghiling na palayain mo ko, ang bigat ng ebidensya or the burden of proof to prove na hindi ka na pwede ka nang palayain at pwede ka nang kumpiyansahan ay nasa kamay ni Duterte. But then, the problem with the ICC, nung i-deny nila, pwede naman nila sabihin, hindi kami yung mga ebidensyang binigay mo, Mr. Duterte, ay hindi po kapanipaniwala. Dapat sana gano'n na lang ang desisyon. Ang problema lang, nagdesisyon na nagsabi, hindi kami magbibigay, magtiwala sa iyo, kasi lumalabas sa social media na nag-speech si Duterte, nag-speech si Sara, na hindi namin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. At mga iba pa mga salita na kumbaga nakakainit ng damdamin. So, kung ako tanongin nyo, nagkamali din sa pagsasabi ito si Regal Oliva na tama ang desisyon ng ICC na nakabase daw sa batas. Mali po kayo. Basahin mo nga yung desisyon. O ito yung desisyon, basahin natin. Ipakita ko sa inyo yung kopya ng desisyon. Hindi ata yan. Ito ba yan? Tama ito yan. Ulitin natin decision ng pretrial chamber. Determination. Yan, determination. Kaya para malaman nyo na tama talaga itong aking sinasite ay bibigyan ko kayo. Yan ang title po the public redacted version of the decision on the defense request, urgent request for interim release. So ang nagdesisyon dyan si Judge Ayulia Antoanella Mutok, presiding judge. Si Judge Rene Adelaide Sophie Alpine Ganso. Si Judge Maria del Socorro Flores Lera. Yan ang desisyon nila. So ito naman ang
decision ngayon ng nila determination. Yung decision, determination. Sabi the chamber recalls that in its decision, dito na lang tayo sa ano. Number 45, noting the renewed request, in which the defense requests that the chamber order Mr. Duterte's immediate release with the support of 2 additional medical reports. Dalawang medical reports lumabas na ulyanin siya. The chamber considers it's now appropriate to resume the adjudication. O mag-decision na ito, letter A. Requirements under Article 60, Paragraph 2 of the statute. Sabi ng ICC, the chamber recalls that pursuant to Article 60, Paragraph 2 of the statute, unless the requirements set forth in Article 58.1 of the statute are fulfilled. Ano yung requirements na kailangan i-fulfill? Sinasabi doon na kailangan siyang aristuhin para masigurado natin na nandito siya, para masiguro natin na tuwing may hearing ay nandyan siya, at para masiguro natin na hindi na magkaroon ng obstruction of justice, at para masiguro natin yung mga testigo ay hindi mapakialaman. At masarap para sabi natin na hindi niya na uulitin ang krimen na sinasabi. Okay, akusasyon pa lang yan, pero ang mabigat na salita, hindi uulitin. So anyway, yan ang sinasabi niya. So according to the appeals chamber, sinite nilang appeals chamber, a decision pursuant to this provision is a decision de novo. Ibig sabihin na new decision na kung saan ang chamber ay has to inquire anew the existence of facts justifying detention. Nang ibig sabihin po ay kahit pa sabihin natin na nagdesisyon ng pretrial chamber na magpalabas ng warrant of arrest sa kanilang paniniwala na dapat ay nandito siya at magpatuloy yung trial, ay hindi, ibig sabihin, hindi po yun forever na ganun. Pwedeng magbago ang isip ng pretrial chamber. In fact, sa ibang mga probeso ng section 6A, Article 60 at saka Article 58, pwede at any given time manghingi at pwede naman tingnan ulit kung karapat-dapat ka na bang palabasin o hindi. So, ibig sabihin, yung issue na yan ay hindi po final na executory. Maaring gawin ng mga abogado Duterte, mag-apply sila ulit. Sabihin nila, ito na po, nagbago po ang sitwasyon. Sasabihin lang gano'n. So, tapos sinabi rito ng pretrial chamber in relation to Article 58.1, ito yung pag-aresto, pagpalabas ng aresto. The chamber notes that it is required to assess whether there are reasonable grounds to believe that the person committed a crime that falls within the jurisdiction of the court. So, ibig sabihin, binanggit na lang in passing ng chamber kung ang si Duterte na kanilang palabasan ng warrant of arrest ay mayroon bang reasonable grounds para paniwalaan na yung krimen na ginagawa niya ay nasa ilalim pa rin ng authority ng court. So ito ay pinapayagan ang pretrial chamber dyan as long as hindi nawawala yung karapatan ng akusado na i-contest ang jurisdiction. In other words, hindi pinalabas ng pretrial chamber yun ng utos na magpalabas ng warrant at saka para kasama din dyan ang patuloy na pag-aalam, pagkukuha pa ng ibang mga detalye para pwede bang sabihin kung may jurisdiction pa ba ang korte o wala kay Duterte. So, dito naman sinabi sa 48, the chamber observes that the defense has not contested up to this point in light of the findings of the contested warrant. The chamber considers that there continue to be reasonable grounds to believe. So, lagi lang kinaklaro lang ng pretrial chamber na hanggang sa ngayon na nagsasalita sila sa decision na ito ay hindi pa kinontest ni Duterte kung may authority ba ang ICC o wala sa pagkatao ni Duterte para hawakan siya at para magkaroon ng tinatawag na paglilitis. Kaya yan ang sinasabi ko, dapat i-push na to eh. So anyway, number 49, Article 58.1 of the statute provides that the continued detention cannot be ordered unless ang pagbibilanggo kay Duterte ay hindi iutos kung talagang kailangan na dadalo siya sa trial kung mayroong trial. Number 2, at para maisigurado
na hindi siya magbibigay ng danger o sa investigasyon na ma-delay. Number 3, kung applicable, ang para hindi siya umulit gumawa ng krimen. Mabigat naman ito. Pero although I do not agree with that, let us proceed. So ito naman, sabi sa Article 50, sa paragraph 50, sinabi naman ng pretrial chamber, with regard to the need to ensure Duterte's presence at the trial, the chamber recalls that Mr. Duterte has, from initial appearance, contested his arrest and detention. Ibig sabihin, mabigat ang tingin, masama ang tingin ng ICC yun sa katotohanan na kinontes ni Duterte na illegal yung pag-aresto sa kanya. So kung ako naman tanongin nyo, mali ang argumento ng ICC judges dito. Bakit po? Karapatan ng sinumang akusado na iko-contest yung jurisdiction ng korte na nagpahuli sa kanya. At kung karapatan niya yan, hindi yan dapat ibig sabihin na isang aksyon ng akusado na ikaw ay hindi mo nire-respeto ang ICC. No, it doesn't. Kasi sa Pilipinas, every now and then, lagi po akong dami ko ng kasong pinanalo. May kasama niyang unang contest ko yung authority ng korte na hawakan yung aking kliyente. And yet, yung pag-contest ko, nasabi walang jurisdiction, walang authority ng korte nito. Sapagkat maraming dahilan. Pwede sabihin na illegal ang pag-aaresto. Pwede sabihin na ang subject matter natin po ay rape. Dapat hindi ito hawakan ng MTC. Parang ganon. So may mga issue. Halimbawa, government official na nagnanakaw. Sa panahon na yon, ang panahon na matagal na, sa panahon ni Lacson, ang kanyang kasalanan yun yung pagpatay sa mga kuratong baliling. So sinampan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang kinontes ng abogado niya, alam ko abogado niya si mga Fortun, nagbasa sa Lazar eh. So ang kanilang argumento ay walang kapangyarihan o walang authority ang Sandigan Bayan na hawakan ang kaso ni Duterte, ni Lacson. Yan ang sinabi niya. Kasi krimen naman daw yun usapin, hindi naman daw yun corruption. O di, ang sinagot sa kanya ay ang lahat po ng ginawa ng opisyal ng bayan, criminal case na tinatawag na murder o pagnanakaw, ay sakop pa rin ng ombudsman. At kung sakop ng ombudsman, ay dapat dito rin sa Sandigan Bayan isasampa. So nagkaroon ng desisyon doon na ang dapat may hawak sa kaso ni Lacson ay RTC, Regional Trial Court. So napunta doon sa ICC, sa Regional Trial Court ngayon, at doon niya nayari ng kaso doon. Kasi binayaran po ang testigo niya na si Sergeant De Los Santos tsaka si De La Cruz. Yung pinapunta sa Amerika kaya nawala ng testigo. Dahil wala ng testigo laban kay Lacson, dinismiss ang kaso. Yun po ang sa ginawa kay Lacson. Just to paliwanag sa inyo kung yung pagkukontra mo ba sa jurisdiction ay sapat na sabihin na kinukontra mo yung korte. No, hindi. You are only arguing on the point of law. Batas lang pinag-usapan. So, ibig sabihin, dapat hindi tinake ng ICC na personal na galit yung pagsasabi ng mga Duterte na walang jurisdiction ng ICC. Yan ang mali ng ICC. So anyway, kinikriticize ko lang na mali. At dahil umapila naman ang abogado ni Duterte, maaring ibabasura na ito sa appeals chamber. So nag-apila na sila. So, hoping na hindi, idideklara na hindi ito dahilan para magalit ang ICC na tanggihan ang kanilang hiling na palabasin ng pansamantala. So sabi pa dito ng ICC Pretrial Chamber, more specifically, the chamber notes that on 19 July 2025, Mr. Duterte's daughter mentioned in public speeches the idea of breaking Mr. Duterte out of the ICC detention center and attempted to delegitimize the court's proceedings. Ito ba mga salita na ito na pampabulaklak sa salita pag speech ka? Hindi rin ito pinresenta ng ebidensya ng depensa. Hindi rin ito pinresenta ng prosecutor.
Hindi rin pinisinta ito na ebidensya ng mga abogado ng mga biktima. Bagkus, hindi po kasama sa court records ito. Pero ginamit ng pretrial chamber na dahilan. So, ibig sabihin, ito sinasabi ko nagiging court of social media ang ating ICC. Hindi na sila naging court of evidence. Hindi nga binigay ito, bakit hinama ito? Ibig sabihin, naging chismoso naging chismoso dito yung ICC. Furthermore, sabi ng ICC chamber, pretrial chamber to, notes that Mr. Duterte's daughter allegedly indicated in the August 19, iba na naman to, 19, 2025, that Duterte had told her that he wishes to return to Davao City should he be granted interim release. So, in contradiction with the defense assertion that he would remain in state, he would be released to. Anong klaseng argumento ito ng ICC? Napaka-illogical. Sabi na ako sa Tagalog pa, narinig nila na nagsalita daw si Sara Duterte na kung sakasakaling payagan na ilabas si Duterte ng ICC ay nagwiwis. Ibig sabihin nangangarap. Sinabi ni Sara, nangangarap si Digong na sana dalhin siya sa Davao para he would remain in the city. He wished to return to Davao. Sinabi lang gano'n na kung sakasakaling palayain siya ng ICC, ay nagwiwis, nangangarap. Ibig sabihin ni wiwis. Nangangarap na babalik siya sa Davao. So dahil yan, sinite pa ng ICC na dahilan para itanggihan ang request. Anong klase? Yun, kung kahit ikaw hindi abogado, alam mo na ang ICC nagbase sa decision sa social media, hindi sa ebidensya. So, basahin pa natin karugtong. The foregoing illustrates Mr. Duterte's rejection of proceedings. Mali na naman dito. Wala naman tama sa hulog ang argumento ng ICC pretrial chamber judges. So, number 51, sabi niya, moreover, given Mr. Duterte's position as former president of the Philippines, he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within that country, including his daughter, who currently holds the office of the Vice President of the Philippines. That may help me. Dito naman, nag-speculate na naman ang ICC. Kung dating Vice Presidente siya, pinangungunahan nila ng ICC na judges na gagamitin daw ni Duterte ang kanyang dating kontak sa mga politiko, mga kausap niya. At gagamitin daw niya mga network niya to support him sa Pilipinas. Hindi pa nga sinabi kung sa Pilipinas siya papalabas o hindi. Tapos nagsabi ang pretrial chamber judges na ganito. Nakita mo kabubuhan ng pretrial chamber judges. So, napakaklaro ng kabubuhan. So, ito, the continued support, binasa din nila, the continued support in the Philippines to Mr. Duterte is further demonstrated by selection. Nagiging masama pa yun na halal siya na maging mayor ng Davao. Na dahil gusto siya ng Davao City, hindi siya dapat palayain. Anong klaseng judge ito ng ICC? At least ito, nabasa nyo kayong nakinunod sa akin, nakita nyo kung ano talaga ang sinabi ng ICC, hindi haka-haka lang. Kagaya kay Attorney Regal Oliva, haka-haka lang siya. So number 52, in this regard, the chamber finds that defense arguments that there must be concrete circumstances demonstrating that the risk of flight is particularly likely is an inopposite. The appeal chamber has clarified that the assessment under Article 58, paragraph 1B of the statute revolves around the possibility, not the inevitability of a future occurrence. So, okay lang, pagbigyan ko yung pretrial chamber dito kasi sa kanila, natatakot lang sila. In other words, consistent naman si sinasabi ko na obligasyon ni Duterte magpakita ng ebidensya na hindi na siya flight risk. Okay, gano'n na kasimple. Pero hindi sila naniwala. Pero dapat sana ginawa ng ICC judges dito, hindi nila ginamit na dahilan yung mga social media. Hindi naman kasama sa ebidensya na na pinresenta. So sabi niya, accordingly, the chamber finds that Duterte continues to pose a flight risk. So kita niyo na? Nakita niyo na ang totoong dahilan kung bakit siya dininay? Dapat sana gano'n ang ginawa ni Attorney Regal Oliva. Okay? So, ito,
Sana naman tayo doon na natigil. Okay, sabi naman ni Fred Itorzaita, kung ganyan kasama ang tingin ni Aklang, Regal, Oliva kay PRD, bakit siya nagpa-endorse siya noong kumandidato? Buti na lang natalo siya. So, kaya naging bitter dito si Atty. Oliva. Hindi siya nanalo tapos binanatan si Duterte. So, sweet lover Grace, Ohio, gozaimasu. Good morning po, attorney. Okay. Ohio, gozaimasu din. So, sweet lover Grace, sinasama pa ni Basti yan si Regal Oliva sa vlog about sa political. Nagtiwala sa kanya si Basti. Hais, mabuti na lang hanggat maaga nagpakilala siyang manggagamit. Lisa Tanaka, marami pa ring salat sa malawak na pagkaunawa at karunungan ang mga ibang abogado at mga judges na nagpapakita. Lisa Tanaka, nagsarili nilang kamangmangan. Adam Santiago, oh, good morning Adam. Kumusta man ka? Kumusta ka man? Lisa Tanaka, pinagdiktikan ng ICC matuwid ang judgment nila at katuwiran kahit nakaulat ito sa Raw Statute about your decision, hindi rin sila sumusunod. O yan, nakita nyo na how the pretrial chamber judges decided. Lumalabas ang kamangmangan nila. Ginamit nila na ebidensya yung mga nagkalat sa social media. Mga hindi mo magagamit na ebidensya yun. Dapat ebidensya ang pinagbasihan. Ang nangyari, sabihin na lang natin, dapat one word na lang sana, one sentence na lang ang paragraph. Sana na ginamit ng ICC sa pagbasura. We do not trust. Yan. Ganun lang. We cannot trust. That's why we deny the application for temporary or interim release. Ganun lang sana ginawa nila. Emmanuel Chan, Atty. Toto, Tirador, lahat ng desisyon ng ICC ay dapat irespeto. Irespeto ko na lang. Irespetohin natin bilang desisyon. Pero may karapatan ako na mag-criticize na mali ang ginawa nilang desisyon. Dahil sa kawalan ng respeto, yun naman, kahit nakawalan respeto, social media lang yun, Emmanuel Chan. Hindi na dapat ginamit na ebidensya yun. Yung mga abogado naman natin na kontradigong na sinasite yun, ay nahulog din sila sa patibong na hindi pala sila abogado for evidence. Abogado sila for using social media statements as evidence. Nakakalungkot. Ang mga abogado pa naman kayo, nag-graduate kayo nakapasa pa naman kayo sa bar exam. Okay, Alden Suliano, good morning, mabuhay ka. Ed Channel, maayong aga, Dr. So, maayong aga sa tanan, maayong magandang umaga sa lahat, na imbagabigat, mayap, abak, so, maray na aga, sa mga maupay na aga, maupay nga aga sa mga waray-waray. So, maayong buntag sa mga Cebuano o sa mga Buholano. So, mapya mga mga pagari ko sa Lanao at pakat ko diyan sa Maguindanao, sa Maray Maynaat, sa mga Tausog, buenas dias kay Atty. Bueno na lagi din nagko-comment ng lately nakita ko binabanatan si Duterte. David Ramirez ang ICC ever since from the beginning di dapat nakialam sa atin, hindi na kailangan. Okay, sa sunod na ito ako na mag-vlog tungkol dyan. So, ang ginagawa ni BBM na diskarte sa ICC, ginawa niya ulit sa GSIS Discarte Fund. Ay, naku, patay tayo nito. Sige, yan ang natin, ang gagawin natin. Magandang umaga po sa lahat.